Isang American student na misteryosong binawian ng buhay matapos makulong sa North Korea. Ano nga kaya ang pinagdaanan at tunay niyang istorya? Siya si Otto Warmbier, isang estudyante at residente na nagmula sa Ohio, United States, na kilala sa pagiging academic achiever mula pagkabata. Kinilala siyang salutatorian noong high school at nakahanap ng oportunidad noong college upang makapag-aral sa ibang bansa, partikular na sa Hong Kong. Taong 2016, habang nag-aaral sa Hong Kong ay nakatanggap ng imbitasyon si Otto na bisitahin ang isa sa pinaka-isolated na bansa sa buong mundo, ang North Korea. Naging handler ng trip na ito ang Young Pioneer Tours na kilala sa pag-o-offer ng abot-kayang trips patungo sa mga kakaibang destinasyon. At bilang curious si Otto sa tunay na buhay sa North Korea ay hindi siya nagdalawang isip na sumama. December 29, 2015, nang tuluyang lumipad mula Hong Kong papuntang North Korea si Otto. Sa biyaheng ito ay marami siyang kasama at sa mga tala ay may kasama pa siyang halos 10 US citizen. Sa orihinal na plano, 5 araw lang dapat ang itatagal nila sa bansang ito. Kasama na rito mga katoto ang food trips, road trips at nasaksihan rin mismo nila ang fireworks display sa Pyongyang noong New Year's Eve. Hanggang sa alas 2 ng madaling araw noong bagong taon, habang naka-check-in sa Yanggakdo Hotel na kilala sa kanilang malihim na 5th floor, sinubukan di umano ni Otto na gawin ang isang challenge na malimit gawin ng mga turista sa bansang ito. At ito ay ang 5th floor challenge. Ayon sa mga reports, sinadya ni Otto na magpunta sa ika-5 palapag ng hotel bilang pagsunod sa challenge. Kalaunan ay naglibot at nagkaroon umano ng pagnanasa si Otto na nakawin ang isa sa mga nakadisplay na propaganda posters bilang isang rare souvenir. Nagpatuloy si Otto ng araw na iyon na parang walang nangyari. Hanggang sa sumapit ang January 2, 2016. Pauwi na sana ang tour group nila Otto pero hinarang siya ng mga gwardiya para sumama sa interogasyon. At ito na nga mga katoto, ang huling beses na nakita ng tour group na ito si Otto. Naiwan siya sa North Korea matapos sapilitang arestuhin ng mga gwardiya roon. Kalaunan ay kumalat na sa mga balita ang nangyari kay Otto. At noong February 29, 2016, makalipas ang halos 6 na linggong walang pahayag, ay nagpatawag ng press con ang North Korean government kung saan live na binasa ni Otto ang di umano'y nakahanda ng sulat para sa kanya. Dito ay inamin niya ang pagnanakaw sa isang propaganda posters sa nasabing hotel. At bagaman mukhang sapilitang pag-amin ang nangyari, marami ang nagtataka kung bakit ganun na lang ang takot at kagustuhan ni Otto na makalaya sa bansang ito. Nakuha pa nitong magmakaawa sa harap ng telebisyon para lang mailigtas ang kanyang nanganganib na buhay. Pero sa huli ay pinatawan pa rin siya ng parusa. 15 taong pagtatrabaho sa isang notorious prison camp sa North Korea. Iyan ang naging kaparusahan ni Otto. Pero ayon sa mga impormasyon mga katoto, ay nakulong pa siya ng halos 1.5 taon bago tuluyang palayain ng North Korea dahil sa isinagawang negosasyon ng US. Nang makalaya ay dito na nagsimulang kumomplikado ang lahat. Sa ginawang anunsyo ng isang North Korean spokesperson, sinabi nitong nagkaroon ng foodborne botulism si Otto at uminom umano ng sleeping pills na naging sanhi ng kanyang pagkakomatos. Sinasabing hindi umano tinulungan ng North Korea si Otto at ipinagsawalang bahala ang medikal na kondisyon nito. Kalaunan ay dinala si Otto sa Pyongyang Friendship Hospital at dooy sinundo ng isang US plane na nagdala sa kanya pabalik sa Amerika. Sa medical flight na ito ay wala pa ring malay si Otto at nananatiling nasa matinding koma. Hanggang sa madala na sa US hospital ay wala pa ring signs of life si Otto. Ayon sa resulta ng kanyang mga brain scans,
Sinasabing maraming nasirang brain tissue rito na siya namang nagsasabi na maaaring dineprive si Otto sa oxygen bilang parusa sa kanya sa North Korea. Dahil sa patuloy na nangyayari ay nagsagawa ng presko ng ama ni Otto upang ipaalam sa publiko na hindi nila sigurado kung ano ba talaga ang nangyari kay Otto sa North Korea. At hindi rin umano siya tiwala sa anumang sinabi sa kanya ng mga otoridad dito. June 19, 2017 ay tuluyan nang pumanaw si Otto sa edad na 22. Naglabas ng pahayag ang mga magulang nito upang ipakita ang kanilang pagluluksa. Dinaluhan rin ng halos 2,500 katao ang libing ni Otto. Samantala, sinisi naman ni President Trump ang North Korea sa pagpanaw ng binata na siya namang dinipensahan ng bansang ito sa pagsasabing sila umano ang tunay na biktima ng pagkawala ni Otto. Maraming politiko ang kumundena sa North Korea na naging dahilan upang iban ng US ang sinumang American tourist mula sa anumang flights patungo sa bansang ito. April 2018 mga katoto, nang sampahan ng kaso ng mga magulang ni Otto ang North Korean government sa pag-iisip na maaari talagang may nangyaring torture kay Otto habang nananatili rito. At dahil hindi na lumaban at hindi rin sumagot sa kaso ay itinuring na guilty ang North Korea. Hanggang sa ngayon ay palaisipan pa para sa lahat ang nangyaring pagpanaw ni Otto. Pero kayo mga katoto, ano sa tingin nyo? May responsibilidad ba ang North Korea sa nangyari o talagang nagkasakit lang si Otto? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.